Ang buong sangkatauhan ay sama-samang dumaan sa isang mundo ng katapusan. Sila'y umiiyak, sila'y nagdadalamhati. Hindi nila alam kung makikita pa ba nila ang araw bukas. Samantala, ako'y namumuhay na parang isang emperador. At nag-enjoy pa sa pagsamba ng maraming na mga mutan. Lahat ito ay dahil nauna akong nakapaglakbay sa oras ng 3 taon kaysa sa lahat. Sumpa, naloko tayong lahat ni Chuyiran. Siya ang nagpadala sa atin para mamatay. Sumpain, pareho tayong mga kaklase. Ganoon ba siya katigas ang puso? 3 taon na ang nakalipas, pinabayaan si Lin Fan. Pinabagsak si Lin Fan sa ilog. Pagkatapos ay patuloy pa rin niyang ginagambala si Lin Ru. Hinarap siya ulit. Isa na namang mutant. Zan! Anong nangyayari? Mutant lang. Pinatay ang isa pang mutant. Mahal kong prinsesa. Sa utos ng dakilang hari. Narito na ako upang kunin ka. Ano ang prinsesa? Mukhang hindi pa alam ng prinsesa ang sitwasyon. Kaya, magpakilala na tayo. Unang imperyo sa wastong lupa, 24 na upuan. Ikapitong upuan, si Senyan Mangkukulam. Sa utos ng mataas na emperador ng disyerto, si Lin Fan, na kapatid ng prinsesa, dumating siya, upang salubungin ka pa uwi. Lin Fan, kapatid, kilala mo ang aking kapatid. Lin Fan, yung Lin Fan na nalunod sa ilog 3 taon na ang nakararaan. Emperador, naging emperador si Lin Fan. Anong nangyayari dito? Sa ngalan ng kanyang kamahalan, sa ibabaw ng disyerto, walang hindi nakakaalam. Siya ang pinakamahalagang nilalang sa mundong ito. Ang aking kapatid na lalaki, tama ba, nandyan pa siya? Mahal na prinsesa. Sinasabi ng emperador na miss ka na niya. Umuwi ka na, mahal na prinsesa. Kaya, ang ibig mong sabihin ay, ang kuya ko ay dumating dito 3 taon bago kami. Sa wakas ng mundo, tama ba? Ang emperador ay dumating ng mas maaga kaysa sa inyo. Siya. Paano siya nakaligtas? Isa lang siya. Iyan ang kadakilaan ng emperador. Siya ang nag-iisang bituin sa dilim ng gabi. Tao lang siya, at siya lang talaga, makakagawa ng lahat ng ito. Ihahatak niya ang walang katapusang hukbo ng mga insekto na sumasakop sa langit at lupa, ang pinakamataas na emperador ng mga insekto na walang talo. Ikot niya ang kamay para pasimulan ang bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo, nakahawak sa siklo ng buhay at kamatayan. Ang makapangyarihang hari ng mga zombie sa mundo. At ang milyong-milyong mga demonyo ng ulap ng impyerno ay namatay sa kanyang mga kamay, pinabagsak niya ang buong katapusan ng mundo. At nagtatag ng pinakamakapangyarihang imperyo sa disyerto. Sobrang hindi ka panipaniwala. Isang tao ang bumagsak sa buong katapusan ng mundo.
at nagtatagpa ng bansa. Mama, sigurado akong hindi ito panaginip, di ba? 88. Gusto kong makita ang kuya ko. Ito rin ang dahilan kung bakit ako nandito. Tara na. Sasamahan kita. At dadalhin ang lahat patungo sa unang imperyo ng Wasteland. Sa pinakamataas na emperador, makipagkita. Sumpa, mga tao. Kailangan mo bang lipulin kami bago ka tumigil? Sabi ko na. Gagawin kong walang sakuna sa lupain ito. Haha. Hindi mo magagawa. Kahit pa pinatay mo kami. Ang kontaminasyon sa lupaing ito. Hindi titigil magpakailan paman. Sige, wag nang magsalita ng walang kwenta. Ngayon, kailangan mo lang malaman. Nakalagpas ka sa pagistorbo sa personal na biyahe ng emperador upang sunduin ang kanyang kapatid. At dahil dito, labis na nagalit ang emperador. Hindi mo maaring gawin yan. Wakas. Sistema. Lumabas ka. Sobrang nahihilo ako. Saan ito? Sino ka? Jumi. Ikaw, hayop na sistema. 3 taon na ang nakalipas, dinala mo ako sa lugar na ito. Ngayon tanungin mo ako kung sino ako. Pero, sa 3 taon na yun. Hindi mo man lang ako tinawag kahit isang beses. Ah, nga pala. Sige na nga. Magpakilala muli ako. Ang pangalan ko ay Lin Fan. Isang mahusay na kabataan ng bagong siglo. 3 taon na ang nakalipas, tinaksil at inatake ako ng aking ex-girlfriend. Nahulog sa ilog at nagkaroon ng marangal na paglalakbay. Dumating sa napakamapanganib na mundo ng katapusan. Binabati kita, matagumpay mong nakuha ang Emperor System. Basta't mas marami kang nasasakupan ng mga tao sa mundo, mas lalong magiging malakas ka. Ang sistema ng aso. Sabihin mo sa akin, sa lugar na ito, mayroon bang pangalawang tao mula sa Earth maliban sa akin? Ay naku, kahit wala ang tulong ng sistemang ito, hindi ka pa rin nakaligtas, host, di ba? Ang galing mo, host. Mukhang talagang para ka sa pagiging emperador. Enye. Sige na, tigilan mo na ang papuri. 3 taon na at ang iba sa Earth. Sa wakas ay nakasama ko na. Susunod, lahat sila ay aking susupilin. Itong sira-sirang sistema mo, huwag mong kalimutang magpadala ng gantimpala sa oras na iyon. Ang aking nakababatang kapatid na babae. Tatlong taon na. Maligayang pagdating sa inyo. Sa wakas ay narito na kayo sa aking mundo. Ang pangalan ko ay Lin Ru. 2 araw na ang nakalipas. Ako at ang buong paaralan ay nagkita. Sabay kaming nakalampas sa mundo ng katapusan na puno ng mga zombie. Pero ngayon, yung mga halimaw na kayang punitin kami ng madali, ay lahat ng nakaluhod sa harap ko. Hingkod na prinsesa, malapit na tayo sa base ng ika-4 na sangay ng imperyo. Dito muna tayo magpahinga ng isang gabi. Sa projection clone ng emperador, nandyan din sila para sa iyo. Kuya. Ito ay isang uri ng mutated bone spiker beast. Sumpa. Paano biglang napakarami nito? Nakita ko na. Mayroon kaming isang maliit na koponan dati. Kapag nakatagpo ng isa, lahat ay mawawasak. Mga insekto na madaling mapuksa kapag nagtipon. Oh. CJ. Marahil.
Sa pagkakataong ito, hindi ako ang gagawa nito. Mababang antas ng banta. Target, Bone Spike Insect Beast. Simula ng programa ng pagpatay. Ano? Ano iyon? Mekanikal na paniki. Sobrang bilis naman nito. Segundo, napatay agad. Iyon ay isang uri ng mutan. Yung halimaw na hindi namin makaligtasan kahit anong gawin namin. Ngayon ay para lang mga mekanikal na paniki na naggagapas ng damo. Ano ba talaga ito? Ginoo ng Forest Flame Witch. Magandang araw po. Ang banta ay naalis na. Bata pa lang naman lalaro. Lumabas para agawin ang monster. Maliit na manok. Nakalimutan kong ipakilala kayo. Ito ang pinaka-basic na uri ng reconnaissance robot ng imperyo. Dahil ito ang pinakamahina. Mabait na pinangalanan ito ng dakilang emperador na maliit na manok, ginoong mangkukulam. Ang projection na katawan ni His Majesty. Matagal ka nang naghihintay sa base. Kaya ano pang hinihintay mo? Isara ang invisibility shield ng base. Kumpirmahin ang utos. Ikalawang base ng imperyo. Nakasara na ang invisibility shield. Ito ay mga estudyante. Maligayang pagdating sa imperyo. Dito ito ay. Hindi ba ako nananaginip? Ito ba ay isang katapusan ng mundo pa rin? Paano pwedeng mangyari? Sa katapusan ng mundo, paano pwedeng magkaroon ng ganitong lugar? Ito ay talagang isang paraiso sa labas ng mundo. Sa ilalim ng proteksyon ng emperador, lahat ng mga mamamayan ng imperyo ay maaaring magkaroon ng masaya at tahimik na buhay. Aba, grabe. Ang mga makinang ito, sobrang astig. Mas advanced pa kaysa sa nakita natin. Sa mga pelikula sa lumang mundo, tingnan ninyo iyan. Mas tumpak ang gala nito kaysa sa pinakamagagaling na mga master craftsman. Ito ay mga pinakamababang antas ng mga robot sa imperyo na responsable sa ilang pangunahing gawain. Kapag nagkaroon kayo ng pagkakataong makapunta sa kabisera ng imperyo, ang ikatlong henerasyon ng mga mekanikal na hukbo doon ay talagang nakakabigla. Imperyo, kapag nandyan na ako, makikita ko na ba ang kuya ko? Ngunit sa katotohanan, mahal na prinsesa, dito makikita mo na rin ang emperador. Sa katunayan, ang anino ng emperador. Ang sandaling ito ay dumating para sa iyo. Ah, narito na. Mahiwagang salamangkera. Ipinakikilala ang kanyang kamahalan, emperador ng unang imperyo ng basura. Sixiaoru. Matagal na tayong hindi nagkita. Siya ang emperador. Ito ay ang anino ng dakilang emperador. Ang kanyang pagsasakatawan ay dumating. O dakilang emperador. Kayo ang pinakatapat na mga mamamayan. Malugod naming tinatanggap ang inyong pagdating.
Malugod na tinatanggap ang emperador. Ang emperador ay walang hanggan. Sixayaru. Sa pagkakataong ito, hindi na muling mawawala si kuya sa'yo. Kuya, pumayat ka. Sa mga araw na wala si kuya, nang buli ka, di ba? Wala. Mabait ang mga kaklase ni kuya sa akin. Mahal na emperador, nang wala kayo, si Chuyiran ay halos araw-araw na pinapahirapan si Linru. Si Chuyiran, ano ang ginawa niya? Si Linru ay talagang gustong makuha ang hustisya para sa inyo. Ngunit si Chuyiran ay nakipagsabuatan sa mga tao sa labas ng paaralan. Kaya, kung muling mang-aapi kayo sa aking estudyante, papatayin ko kayo. Maaari mo bang protektahan siya magpakailanman? Lagi kang may mga pagkakataong wala, at sa mga pagkakataong iyon, alainan. Hindi mo lang ako itinulak sa ilog. Kundi, sa loob ng 3 taon, ganito pa rin ang pang-aapi sa aking kapatid na babae. Si Chuyiran. Gusto kong mamatay ka. Mga kaibigan, 3 taon tayong hindi nagkita. Sa panahong wala ako. Maraming salamat sa pag-aalaga sa aking kapatid na babae. Hylian Fan, bakit mo sinasabi yan? Magkakaklase tayo, di ba? Tawagin mo akong dakilang emperador. Dakilang emperador, masyado naman kayong mapagbigay. Sige na, mga kaklase, mag-relax lang kayo. Dahil nandito na kayo, manirahan na kayo sa aking imperyo. Ang 4 seats ay garantisado ang inyong kaligtasan. At bibigyan kayo ng pinakamainam na pagkain at damit. Kaya, talaga bang ligtas na tayo, di ba? Hindi na tayo kailangang magtago sa mga halimaw. Ligtas na. Sa wakas ay ligtas na tayo. Yung mga halimaw sa labas ay talagang nakakatakot sa akin. Lin Fan, ang pinakamalakas. Hindi ang emperor. Ang emperor, mabuhay. Xiaoru, pagkatapos kumain, magpahinga ka ng mabuti. Kuya, pupunta ka bang patayin si Chuyiran? Xiaoru, walang pag-uusap dito. Si Chuyiran, kailangan kong patayin. Hindi kuya. Hindi ko sinasadyang pigilan ka. Pagdating dito, binigyan tayo ni Chuyiran ng maling impormasyon. Halos lahat tayo ay napatay niya. Hindi ako magiging maawain sa kanya. Oh. Kaya ang aking maliit na Ru ay dapat. Aking kapatid, maaari mo ba akong isama kapag pinatay mo si Chuyiran? Anong ginagawa ng isang bata tulad mo sa ganitong mga bagay? Ate, hindi na ako bata. Sa mga taong wala ka, ako'y lumaki na. Sige na. Kaya't sabay na tayong umalis. Sabay tayo. Patayin ang mga iyan. Matapos nating tapusin ang mga ito, talaga bang bibigyan tayo ni Liilong ng pagkain? Hindi ko alam, pero mayroon ba tayong ibang paraan ngayon? Talaga namang matindi ka, Niloko mo pa ang mga kaklase mo para ilabas ang mga halimaw. Nakakabahala ang pag-akit ng kanilang buhay, baka wala na silang pag-asa. Kung hindi sila mamamatay, kailangan ba kaming mamatay? Yung mga tanga na iyon, ang mamatay para sa atin ay karangalan nila. Huwag na nating pag-usapan ito. Tingnan mo. Ito ang enerhiya na sentro mula sa mutasyon. Kapag kinain, magigising ang kakayahan. Ngayon, isa na akong B-level na may kakayahan. Ang mga kapatid kong nasa ilalim ay umabot na sa C-level. Susunod. Dapat ba tayong magpalawak? Leong, hindi mo naman balak maging hari sa lugar na ito, di ba? Bakit hindi? Sa lugar na walang batas. Ako si Lilong, ang tiyak na hari. Sa oras na iyon, kailangang magpatira pa ang lahat sa akin. Tawagin akong dakilang hari. Kung ganoon, ako ang magiging reyna. Haha, okay. Kuya, dito lang ito. Si Chuyiran at ang kanyang lalaking kasintahan na nasa mafia, nakapagkuha ng maraming kaklase at mga nakaligtas. Para gawing mga katulong nila, nakatira pa nga sila sa isang ligtas na lugar dito ba? Talagang pinili nila ang magandang lugar, ano? Magandang lugar? Kuya, sinasabi mo ba na maganda ang lokasyon dito? Hindi. Sa totoo lang,
Napakababa ng kalidad ng lokasyong ito. Sa ibabaw ng disyerto, mayroong 12 hari ng kapahamakan. Sila. Tinatawag din silang pinagmulan ng kaguluhan. Sa loob ng 3 taon, naitumba ko ang kabuuang 4 na hari ng kapahamakan. Ngunit isa sa mga ito ay nakatakas gamit ang espesyal na paraan. Natapos na ang pagsusuri. Nakatagpo na ng mga palatandaan ng hari ng kapahamakan sa lugar na ito. Ang natitirang amoy ng mga nabubulok na lalim. Nakatago pala siya dito. Talaga namang, walang hirap na nakuha. Kapatid, gusto mo bang? Tama, nandito na tayo. Kaya't bakit hindi, patayin na natin lahat ng dapat patayin. Sige, umalis na tayo. Pumasok muna tayo at silipin. Sa lugar na ito ng kanlungan, may malaking gulo na darating. Lahat ng tao, magtipon agad. Ginoo ng Thunder Dragon, mayroon akong ipapahayag. Pakikinggan ninyo akong lahat. Simula ngayon, ang ating Reilong Shelter ay papalitan na ng pangalan. Mula ngayon, dito na tatawagin na Reilong Empire. At ako, ay kayo, hari ng Imperyong Lilong. Anong ingay yan? Tumahimik kayong lahat. Sa lupang ito nawasak, ang salita ko ang batas. Kung ayaw mong mamatay, ngayon, lahat kayo lumuhod sa harap ko. Maging hari sa lupain ng mga guho. Karapat-dapat ka ba? Anong sinabi mo? Lin. Lin Fan. Oh. Mahal na babae, matagal na tayong hindi nagkita. Paano mangyayari yon? Patay ka na talaga. Bakit ka nandito? Lin Fan. Ikaw pa rin ang laging sinasabi mong inutil na ex-boyfriend. Yung 3 salitang iyon. Talagang nakakadiri pakinggan kahit anong paraan. Hehe, ayos lang. Kung hindi ka pa namatay, ayos na rin. Bakit ka pa nandito para manggulo? Manggulo? Paano mo nasabing manggulo ito? Sinasabi ko lang ang totoo sa mabuting layunin. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka karapat-dapat maging hari. Anong sinabi mo? Sinasabi ko na sa lupain ang basura na ito. Hindi ka kahit kasing halaga ng isang basurang bagay. Siyempre, ikaw rin, putang ina ka. Ikaw. Longji, patayin mo siya, patayin mo siya. Kailangan mo pa bang sabihin? Bata, dahil hindi mo pa siya napatay. Ngayon, ako na ang papatay sa iyo muli. Ganito lang kaunti ang kuryente. Ano bang kayabangan ang pinapakita mo? Ang aking kapangyarihan. Hindi. Impossible ito. Sinasabi ko sa inyo, kayong mga basura. Naiintindihan ba ninyo ang sitwasyon ngayon? Mga halimaw ba? Ito ay ang demonyo, dumating na ang demonyo. Paano posible ito? Paano magkakaroon ng ganitong kakatakot na halimaw sa mundong ito? Nais maging hari. Kailangan mo munang umabot sa ganitong antas. Ang mga baliw ay humaharap sa ganitong halimaw. Lahat tayo ay mamamatay. Talagang nakangiti ka pa. Anak, umuwi ka na muna. Ako na ang bahala sa susunod na eksena. Alainan. Ingat ka, kuya. Hoy, pangit. Matagal ka nang nagtatago. Bakit ngayon ka palalabas? Lin Fan, gusto kitang patayin. Sa isang tulad mo lang. Hindi ito sapat. Patayin. At pati kami.
Ito. Ano ba talaga ang mga halimaw na ito? Ang pinagmulan ng sakuna, ang mga pinatay na lupa, ang pinagmulan ng kalamidad. Hindi ko pa siya nakita. Ganito klaseng bagay, paano ko pa siya maaaring makita? Ito ay hindi pwedeng labanan ng tao. Tiyak, ang kawalan ng karanasan ay kawalan ng karanasan. Sasabihin ko sa inyo, ganito klaseng hari. Nakatapos na akong pumatay ng 3. Ano? Lin Fan, ikaw ba ay baliw? Ganito kalaking halimaw, paano mo sila mapapatay? Bakit hindi? Dapat mong malaman na kahit ang hari. Sa ibabaw niya, may mas makapangyarihang nilalang pa. Ang mga halimaw ay muli. 3 nakakatakot na halimaw na sobrang delikado. Tapos na tayo. Ikalawang pwesto sa ika-24 na ranggo ng imperyo, nakikisa. Unang imperyo ng mga wastong lupa. Mahal na hari ang emperador. O, nakalimutan kong ipakilala ang sarili ko. Ako, ang nag-iisang emperor. Sa lupain na ito. Sa lupain na ito. Ako ang nag-iisang emperor. Hindi possible. Itong mga halimaw. Paano nila maaaring maging mga alipin ng tao? Lahat ng mga ito ay peke lahat. Lahat sila ay nandito para pumatay sa atin. Sinasabi mo ba na ang napakaraming mga S-class na mutante ay nagsama-sama para lang pumatay sa isang basura tulad mo? Kami ay sumusunod sa utos ng emperor upang salubungin ang laban sa 3 dakilang puno ng kalamidad. Emperor, sila talaga ang iyong mga tauhan. Bumagsak ang langit at lupa, lahat ng sibilisasyon ay nawasak. Matagal nang patay ang mundong ito. Ngunit ako'y nagbibigay sa inyo ng bagong buhay. Sa lupain ng pagkawasak na ito, ako lamang ang narito. Papatayin ang mga demonyo at aalisin ang mga sumpa. Ang hatol ay nagwawakas. Walang awa, walang kapatawaran. Walang pagtubos. Inihayag ko na ang hatol para sa inyo. Ganap na paglipol. Sumpa sa tao, emperador. Sobrang yabang mo. Ngayon, nagtipon ang 3 dakilang salot na hari. Hindi ka sigurado na magiging katapat namin. Mahal kong emperador. Sobrang mahal na mahal kita. Kaya, pakibilisan mo. Mamatay ka na sa aking mga bisig. Ha 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 ha. Pumunta. Sa utos ng emperador. Ibigay sa inyo ang ganap na paglipol. Nawasak na mga bituin. Hala! Paano nangyari na? Ganito siya kalakas. Digmaan ng yelo, libo-libong liwanag. Barikada ng kamatayan. Impyerno. Doon kayo dapat pumunta.
Sige na. Dapat nang matapos ito. Mayabang. May utos ang kanyang kamahalan. Lahat ng ito. Dapat nang matapos. Walang awang pag-ielo. Dugo ng alay. Pagsasagupaan ng mga dyablo. Mahal na hari, hindi ninyo ako pinahiya. Sira-sira, sira-sira. Sa lakas ng aming tatlong hari, magsasama-sama kami bilang isa. Lahat kayo ay mamamatay dito. Huwag tumakas, Emperador. Ngayon pa lamang nagsisimula ang kwento natin. Ha ha ha. Ngayon, dumating na ang inyong katapusan. Isang simpleng emperador ng tao. At ang tatlong payaso na ito ay mamamatay dito ngayon. Ang aking kapangyarihan ay lumampas na sa lahat. Ang pagsasanib na ito ay imposibleng mangyari. Mahal na Ginoo, kami ay nagkulang. Hindi namin nawasak ang kaaway ng lubusan. Pakiusap, parusahan ninyo kami. Mangyaring parusahan ang iyong kamahalan. Walang kakayahan ang iyong lingkod. Lin Fan. Nakita mo na ang lakas ng aming pagsasanib, di ba? Ngayon, ay ang araw ng iyong kamatayan at ng tatlong tagasunod mo. Pagsasanib ng hari ng sakuna, medyo interesante. Sana sa susunod, maging masaya ka para sa akin. Ano ito? Hindi tao, siya ay hindi tao. Mula sa sandaling ako'y dumating. Kayo ay nakatakdang maging alikabok sa aking mga paa. Ang lakas na ito ay imposibleng. Magsagawa ng mga kababalaghan. Akala mo ba ay matatakot kami dito? Mamatay ka. Walang hanggan. Hindi. Impossible. Ang aming katawan ng kapahamakan. Ang aming walang kamatayang batas. Ikaw ang nanalo, Emperador. Pero kahit mamatay pa kami, gagawin naming kasabay ang mundong ito sa paglisan. Dumating ang sakuna. Pagkakaisa, dito na wala na ang sakuna.
Kasira. Ang kapangyarihan ng hari ay walang katulad, walang kapantay na mundo. Ang kapangyarihan ng inyong majestad ay lampas sa aming imahinasyon. Ito ang tunay na kapangyarihan. Ang sumunod sa inyong majestad ay ang pinakamalaking karangalan sa aking buhay. Halimbawa, siya ay isang halimaw. Ang mga peke ay peke lamang. Chuyiran, Raylong. Ang inyong gulo. Ngayon, tapusin na natin ito. Lin Fan, huwag mo akong papatayin. Pakiusap, nagkamali ako. Hindi maiiwasan ang katapusan. Pero laging may milagro na punitin ang katapusan. Ang unang imperyo ng Wasteland ay maaaring magbigay ng patnubay sa lahat. Kayo ba ihandang pumunta? Kami ihanda. Kami ihandang pumunta sa base ng imperyo. Sasamahan ang kanyang kamahalan, ang emperador. Ang tagapagtaga ng bituin, si Xuji. Ang madilim na asura. Narito ang aking mga nasasakupan. Sa mga susunod na kaganapan, ipinagkakatiwala ko sa inyo. Sandin po, Emperador, hindi namin kayo bibigin. Narinig ko kay Ate Senyan. Isang sulyap lang. Nawala na ang tatlong nakakatakot na halimaw. Ano ang pinagdaanan mo sa loob ng 3 taon? Bakit parang naging Diyos ka na? Bro, nitong 3 taon, marami kang pinagdaanan, at marami ka ring nainom na pait. Pero nakamit mo rin ang isang titulo. Sa hinaharap, hindi na naisin ng kahit sino nasaktan ka. Ano ito? Ang kinang-kinang nito. Ito ay para sa iyo. Tiyak na ito ang pinakamaganda sa mundo. Antas ng kapangyarihan ng anghel. Medyo maganda. Kuya, ramdam ko na puno ako ng lakas. Bodong bata. Simula pa lang ito. Anong nangyari sa'yo? Ang katawan mo, bakit biglang naging transparent? Huwag kang matakot. Nawawalan lang ng enerhiya ang projection na ito. Projection. Nga. Nakalimutan mo ba? Tunay na kapatid. Ngayon ay nasa imperial na lungsod. Naghanda ang kapatid ng mas malaking regalo para sa iyo sa imperial na lungsod. Tandaan mong kunin ito. Gagawin ko. Sisikapin kong makahanap ng tunay na kapatid sa imperial na lungsod. Ang Starbreaker ay magbabantay sa inyo. Kung makatagpo kayo ng ibang mga nakaligtas sa daan. Tandaan mo. Dalhin mo rin para sa kuya. Sixayoryu. Naghihintay sa iyo si kuya sa imperyo. Mahal na prinsesa. Tayo ay dapat nang umalis. Umalis na. Target, Imperial Capital. Bakit huminto ang Broken Star? Mahal na Ginoo, 3 kilometro sa harap, nakatagpo ng maliit na grupo ng mga reaksyong buhay. Ito ay isang pribadong itinatag na kanlungan para sa mga nakaligtas. Sinabi ng kuya bago siya umalis, kumuha ng maraming nakaligtas hanggat maaari. Kung gayon, ilunsad ang mekanikal na ibon para sa pagsisiyasa. Gusto kong makita ng malinaw ang sitwasyon sa loob. Bakit ka umiiyak? Mga walang silbi na hindi makatrabaho. Sayang lang ang pagkain kung itatago pa. Pumunta ka. Dalhin ang grupong pain sa lugar ng bitag. Dalhin ang ilang mga mutant na aso. Gusto ko ng sariwang crystal core.
Sandali, iyon si Ginoong Li. Hahaha, ang mga basura ay dapat gamitin bilang basura. Ano itong halimaw? Huwag siyang payagan, bumaril. Ang mga may kasalanan ay dapat parusahan. Hukuman. Katarungan ng banal na liwanag. Lin Lin Ru. Ikaw ay kaklase mong si Lin Ru. Totoo bang ikaw siguro, Li? Buhay ka pa pala. Ikaw, yung sinabi mo kanina, ano nang nangyari? Bakit ka naging ganito? Guro Li, mahaba ang kwento tungkol dito. Kapatid ko ito. Tinulungan niya akong gisingin ang aking kapangyarihan. Kapatid mo, si Lin Fan, hindi ba siya namatay 2 taon na ang nakalipas? Guro Li, hindi namatay ang kapatid kong lalaki. Dumating siya sa mundong ito 3 taon na ang nakalipas. Nandito lang siya na naghihintay sa atin. Ito, paano ito posible? Buhay ang kapatid kong lalaki. Siya rin ang tagapagligtas ng disyerto na ito. Sa loob ng 3 taon, nagtayo siya dito ng napakatibay na super kanlungan. Naging emperador na siya ng disyertong ito. Lin Ru, kaibigan, may nangyari ba sa'yo? Emperador, paano ito posible? Ruru, ayos ka lang ba? Guro Li, nandito ka rin. Guro, buhay ka pa. Ang ganda, Guro, akala namin. Kayo lahat, mga kaklase sa klase ni Guro Li, lahat tayo ay nakaligtas. Lahat ng sinabi ko kanina ay totoo. Guro Li. Lin Fan o hindi. Kagalang-galang na emperador, talagang napakahusay niya. Siya ang nag-iisang emperador sa ibabaw ng disyerto na ito. Tama iyon. Kung hindi dahil kay Brother Fan, matagal na tayong patay. Siya. Si Lin Fan talaga. Guro Li, sa pagkakataong ito, babalik tayo. Sa imperyong itinatag ng kuya ko, sumama ka na sa amin. Pagdating doon, wala nang panganib. Maraming supply. Ang kapatid kong lalaki ay isang emperador, hindi kanya pababayaan. At kayo rin. Lahat kayo ay sumama sa akin patungong imperyal na lungsod. Doon, hindi na kayo mga alipin. Makakakuha kayo ng pagkain, tirahan at dignidad. Handa kami. Handa kaming sumama sa iyo. Salamat, mahal na Diyosa. Salamat, mahal na emperador. Narinig mo ba, pira-pirasong bituin? Nasa harapan, bilangin ang lahat ng nakaligtas. Mag-ayos ng mga sasakyan. Ayusin ang lahat dito. Uwi na tayo. Mahal na prinsipe. Ruru, Guro Li, tingnan ninyo. Ano yan? Dako ng kanlungan. Ang laki ng sukat niyan. Hindi tama. Tingnan ninyo ang watawat sa dingding. Iyan ay watawat ng Daxia. Ito ay militar. Ito ay base na itinatag ng ating militar. Napakabuti. Ito ay militar ng bansa. May pag-asa na tayo. Sundalo. Bituin. Huminto ang konvoy sa pag-usad. Manatili sa lugar. Mahal na Ginoo. Guro Li. Inutusan ako ng kuya na tipunin ang lahat ng nakaligtas sa daan. Dahil nakatagpo tayo ng base ng militar, hindi tayo pwedeng umupo at manood. Ang ibig mong sabihin, pupunta tayo para kumbinsihin sila na sumama sila sa atin pabalik sa imperyal na lungsod. Pero, sila ay mga sundalo, makikinig ba sila sa atin? Kahit paano. Kailangan nating subukan. Paano kung magtagumpay tayo? CJ, susunod kami sa iyo. Bituin na basag, ano ang balak mong gawin? Maaaring may panganib ang paglalakbay ng prinsesa. Iniutos ng emperador na protektahan ang prinsesa. Kaya nais kong sumama sa prinsesa. Hindi ito maganda. Masela ng usaping militar.
At ikaw bilang isang halimaw, ay hindi makakasama sa amin. Tiyak na magdudulot ito ng maraming hindi kinakailangang hidwaan. Siyempre, hindi ito makakabuti. Ngunit, prinsesa, walang anuman. Wala tayong dapat ipag-alala. At kahit na talagang mapahamak ako sa nakaraan. Sa iyong lakas, sapat na upang agad itong maramdaman. Atin na itong gawin. Ito ay possible. Kailangan lang ng isang sandali, makarating na ako sa tabi ng prinsesa. Ayos na iyon. Huwag mag-alala, wala akong mangyayari. Tara na, tayo ay naglalakad. Kapitan Zhao, may bagong grupo ng mga taong nagkakagulo. Alainan, magpunta muna kayo dyan para magparehistro. Aayusin namin ang inyong matutuluyan at pagkain. Salamat po, General. Lubos kaming nagpapasalamat. Sa kasalukuyan, hindi maganda ang kalagayan. Sa ilang silanganing imbakan ng pagkain, nadagdagan na ng mga zombie ang lugar. Malaki ang naging pinsala sa ating mga scout. Bumaba na ang mga nakuhang supplies. Ministro, kaya ang ating reserbang pagkain. Magtipid tayo ng konti, kaya pa nating magtagal ng kalahating buwan. Pagkatapos ng kalahating buwan, kung hindi pa rin makahanap ng bagong supply, kailangan na nating mag-organisa ng lahat para makaligtas. Kayang-kaya kong solusyonan ang mga problemang ito. Kaya ko yan. Esan. Dito sa lugar na ito, mahigpit ang seguridad. Huwag kang magtakbuhan. Ano ang sinabi mo kanina? Sinabi ko ang tungkol sa problema sa pagkain na inaalala ninyo. Problema sa seguridad. Maaari kong tulungan kayong lutasin ito. Ang batang ito ay may malaking bibig. Alam mo ba kung ilan ang tao sa base? 100,000, eksaktong 100,000 na mga sundalo at sibilyan. Ang kinakailangan nila araw-araw na pagkain. Iyan ang astronomical na bilang na ito. Paano ito masosolusyunan? Paano mo ito sosolusyunan? Sigurado akong hindi ko kaya. Ngunit kaya ito ng kapatid ko. Dumating na ang kapatid ko sa mundong ito 3 taon na ang nakalipas. Siya ang nagtayo ng unang imperyo sa basura. Marami siyang malalakas na tao sa ilalim niya. Doon, ang pagkain ay nag-umapaw. Hindi makalapit ang mga zombie. Lahat ay makakapamuhay ng tahimik at masagana. Gino. Totoo ang sinasabi ni Linru. Ang kapatid niyang lalaki ay ang emperador. Siya ang pinakamalakas na tao sa disyertong ito. Emperador na batang babae. Naiintindihan ko na mabigat ang pressure sa katapusan ng mundo. Ngunit wala akong oras para samahan kang magpahinga. Oy, ang kapatid mong lalaki ay dumaan dito 3 taon na ang nakalipas. Ha ha ha. Sinasabi ko na nga, nakaraan na ako ng 10 taon. Batang babae. Hindi pa man nagsusulat, nagbibiro na. Huwag mo nang magpakalat ng gulo dito. Umalis ka na. Sige na, Captain Zhao. Dalhin niyo sila sa resting area. Mag-ingat kayo ng mabuti. Huwag silang hayaang magkalat ng mga walang kwentang salita na makakaapekto sa morale. Bakit hindi sila naniniwala? Roro, mabuti ang intensyon natin sa pagtulong sa kanila. Mukhang mas mahirap silang kumbinsihin kaysa sa inaasahan ko. Klaseng Linruru, hindi ito kasalanan mo. Sa katunayan, medyo kakaiba talaga ang bagay na ito. Baka tawagin natin ang pusakal ng bituin. Ipakita natin, baka sakaling, hindi ganoon. Baka magdulot pa ito ng mas malaking gulo. Akala namin kontrolado tayo ng kapahamakan. Kung magpapasiklab tayo, hindi maganda iyon, guroli at mga estudyante. At mayroon ding mga nakaligtas na sumama sa atin. Ngayon, mayroon kayong 2 pagpipilian. Una, manatili sa medyo ligtas na base na ito. Pangalawa, magpatuloy na sumama sa akin. Tungo sa isang landas na hindi tiyak pero puno ng pag-asa sa imperial na lungsod. Ano ang pipiliin ninyo? Linru. Siyempre, susundan kita. Siyempre, kasama ka namin, Ruru. Sinasabi ng swishing sa lahat, maghanda na umalis. Ang layunin namin ay palaging ang imperial na lungsod. Palaging umuwi. Ruru, ito na ba ang imperial na lungsod? Wala namang anuman. Baka mali ang daan na tinatahak natin.
Nakatagpo ng matagumpay na pagkakatugma ng gene sequence. Nakatagpo ng matagumpay na pagkakatugma ng pinakamataas na otoridad na code. Nawala ang kasunduan sa invisibility. Mahal na prinsesa. Maligayang pagbalik sa bahay. Hindi ako nananaginip, di ba? Diyos ko, himalang nangyari. Ito ang aming dakilang emperador na nagtayo ng tahanan para sa atin. Ito ay tunay na himala. Mahal na prinsesa, maligayang pagbalik sa tahanan. Ako ang unang kalihim ng imperyo, si Lanxi. Nahirapan kayo sa biyahe. Naghihintay na sa inyo ang dakilang emperador. Ang galing naman. Ako, agad akong pupunta para makita si kuya. Pero si Lanxi Jai, sina Teacher Lee at iba pa. Prinsesa, huwag kang mag-alala. Matagal nang naghanda ang emperor para sa mga bisitang sumusunod sa iyo. Lahat ay handa na. Naayos na ang paglilinis ng pagkain at tirahan para sa kanila. Aalagaan sila ng maayos. Maraming salamat, sekretarya. Maraming salamat, emperador. Walang anuman. Kayo ay mga panauhin ng prinsesa. At mga mahahalagang panauhin sa kabisera. Xiaoya. Sige, sumama ka muna kay Ginoong Li. Kapag naayos na, babalik ako para sayo. CJ, mabilis kang pumunta sa harap ng emperador. Prinsesa, naghihintay ang emperador sa Central Shrine para sa inyo. Dalhin mo ako para makita ang kuya ko. Kuya! Kuya! Sixayoryu. Nandito ka na. Ang payat mo. At ang itim mo. Marami ka bang pinagdaraanan sa labas? Kuya, miss na miss kita. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Bodong bata, nandito ang kuya mo. Paano kita pababayaan? Lahat ng iyon ay tapos na. Basta bumalik ka na. Sa hinaharap, hindi na ako papayag na lumayo ka sa akin. Enye. 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 Sige na, huwag ka nang umiyak. Kung umiyak ka pa, magiging pusa ka na. Tingnan mo, binibigyan ka ng kuya mo. Naghanda ng regalo. Ito, ang ganda ng damit. Hindi ito pangkaraniwang damit. Ito ay isang kasangkapan. Stellar Glass Veil. Kasanayan. Suotin mo ito, maaaring bawasan ang higit sa 70% ng pinsala. At maaari ring pabilisin ng husto ang iyong pagsasanay. Ang pinakamahalaga ay maari itong magbago ayon sa iyong nais, at maging anumang estilo na gusto mo. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba ang regalo na ito? Gusto ko. Sobrang gustong-gusto ko na. Salamat, kuya. Kung gusto mo, ayos lang. Napagod ka na sa paglalakbay. Ipapadala ko si Lanxi para ihanda ang iyong silid tulugan. Magpahinga ka muna ng maayos. Maghugas ka. Kakain tayo mamaya. Sige, mauna na ako. Kita-kits mamaya. Alainan.
12 salot na hari. 6 na ang nawala. Ilan na lang ang natitira. Hindi ka na pwedeng tumahan dito. Anong klaseng kabalbalan ito? Sira ulo. Head off. Wasakin. Ang pinagsamang pinakamalakas na atake ng 3 hari. Sa kabila nito, tinanggap pa rin ng taong ito. Yung si Lin Fan. Isang galaw lang at nawasak na. Hindi lang si Beelzebub ang nawasak. Ayon sa huling larawan na naipadala ng mga insekto na nakatakas, ang 3 kaluluwa nila ay ganap na naalis. Wala na silang pagkakataon na muling mabuhay. Umabot na sa ganitong antas, talagang nakakatuwa. Yung napakalakas na kalooban, kung mapapahamak siya, sapat na, Asmodeus. Ngayon, hindi na panahon para tuparin ang mga maruruming hilig mo. Kailangan nating magpasya. Ako, ang aking hari, ay humihiling. Pagkumpulanin ang lahat ng ating mga hukbong sakuna. Habang hindi pa siya malakas, wasakin ang base ng tao. Ganap na durugin siya. Huwag na huwag siyang bigyan ng pagkakataon na lumago. Madaling sabihin. Tipunin ang lahat ng hukbo. Sino ang maunang hukbo? Ang iyong mga langaw. O ang aking makasariling hukbo. Beelzebub, ang iyong kabaliwan. Magdudulot ito sa atin ng hindi kailangang gastos. Para sa isang tao. Ginugol natin ang ating nakolektang lakas sa loob ng 100 taon. Sobrang hangal. Mammon. Ikaw, kuripot. Maghihintay ka pa hanggang sa siya ang pumunta sa atin. Kukunin ang lahat ng iyong kayamanan. Doon ka lang kikilos, di ba? Ito ay panghihina. Ito ay pag-iingat. Ang isip mo ay puno ng mga hangal na pagpatay. May katwiran ang sinasabi ni Ginoong Mammon. Ang taong iyon ay masyadong kakaiba. Hindi dapat makipagbanggaan ng direkta. Huwag naman mag-alala si Datud. Tama rin siya. Kung papabayaan pa natin, baka maging pangalawa pa siya. Tapos na ba ang ingay? Mga hangal na grupo. Hanggang saan ang tingin ninyo? Sa isang maliit na tao lang ba nakatuon ang pananaw ninyo? Lin Fan. Siya ay isang walang kabuluhang spark na nagliyab bago ang pagkawasak ng mundong ito. At kayo ay parang mga gamu-gamo na naaakit sa apoy ng kandila. Patawarin mo ako, Hari. Sa halip na pag-aksayahan ng oras ang pagpatay sa spark na ito. Mas mabuti pang dalhin natin ang buong mundo sa apoy. Naghanda na tayo ng maraming taon. Panahon na. Ipapasa ko ang utos ko. Buksan ang huling seremonya ng dugo. Lahat ng tao, lahat ng buhay ay isasakripisyo. Huling sakripisyo ng dugo. Ako ang hari. Iyon ay para sa, haha. Mas mainis pa sa pag-aalala kay Lin Fan. Mas mabuting direktang tawagin ang ating Diyos. Gagamitin namin ang buong mundo bilang handog. Malugod na tinatanggap ang pagdating ng Diyos ng kapahamakan. Sa araw ng pagdating ng Diyos, huwag mong sabihin isang Lin Fan. Kahit na tao pa siya, lahat ng mga imperyo, lahat ng mga makapangyarihan. Sa harap ng tunay na kapangyarihan ng Diyos, lahat ay parang langgam. Ang mundong ito ay sa huli ay lulubog sa bisig ng aking Diyos. Malugod kong tinatanggap ang pagbaba ng aking Diyos. Lahat ng bagay ay magiging ari-arian ng aking Diyos. Tinatanggap namin ng buong puso ang pagbaba ng Diyos ng kapahamakan. Iulat ang kalagayan ng bawat departamento. Kamakailan, ang mga zombie sa paligid ng Base City at ang mga mutant na hayop ay dumami ng husto. Sinasalamin ko na hindi lalampas ng 3 araw. Darating na ang alon ng mga zombie. Maaari bang masolusyonan ito? Wala namang problema sa mga halimaw na ito. Ang ikinababahala ko ay baka makaakit ito ng kapahamakan. Alam mo rin iyon, ang bagay na ito. Pag-usapan ko ang tungkol sa logistics. Ang mga supply sa lungsod ay kayang tumagal ng 7 araw pa. Kaya sa loob ng 7 araw na ito, kailangan nating makahanap ng sapat na supply. Kung hindi, ang mga zombie at mga halimaw ay magiging mas mapanganib. Nakaipit tayo sa lungsod na ito. Walang tulong mula sa labas, walang supply, parang isang pasyenteng unti-unting nawawala ng dugo. Gaano pa tayo katagal makakapagtagal? Maging alerto tayong lahat. Ano man ang mangyari. Ito ay nakatukoy ng napakalaking sakuna.
Itinaas ang antas ng depensa sa pinakamataas na pulang antas. Lahat ng non-combat personnel agad pumasok sa pinakamalapit na silungan. Lahat ng mga unit ng labanan agad pumunta sa kani-kanilang mga depensa. Mga kasama, ito ang agarang kailangan. Wala nang oras para pag-isipan ang mga problema sa supply. Kailangang mapanatili ang lungsod na ito. Kung hindi, tiyak na kamatayan. Makinig sa aking utos. Lahat ng departamento. Magtipon ang lahat ng unit ng operasyon. Pansin ang buong hukbo. Pumasok na sa minahan sa harapan. Ihanda ang ikalawang batalyon ng mga kawal para sa pagsalakay. Bumuga ng apoy at durugin sila. Ah! Ano ang bagay na iyon? Rocket launcher. Saktan ang hayop na iyon. Huwag itong papalapit sa trench. Pumasok na sa saklaw ang shatterer. Nakalock ang target. Armor-piercing na bala sa sakyan 3. I launch. Magandang trabaho. Artillery sa laban. Koordinato. Ikalimang rehiyon. 3 bilis na pagbabaril. Narito ang Falcon 1. Nakarating na sa itinakdang airspace. Sa ibaba, C3 na rehiyon. Nakatagpo ng mataas na densidad ng mga mabilis na nilalang. Humihiling ng paglinis ng apoy. Pahintulot, malaya ng magpapaputok. Magpaputok. Lahat ng unit. Mag-ulat ng sitwasyon. Ulat, ang lahat ng unit ay naubos na ang bala. Humihingi ng mga tagubilin. Kung sana'y binigyan kami ng kalahating taon pa, basta't maitayo lang ang kumpletong linya ng produksyon ng militar, para hindi na kailangang gamitin ang dugo at laman ng aking mga sundalo. Iutos mo sa akin, magbawas ng mga depensa. Magbawi sa ikalawang linya ng depensa, magtira ng natitirang lakas. Hindi na pwedeng umatras pa ang punong tagapangulo. Sa likod ng ikalawang linya ng depensa ay ang mga residente. Nandoon ang lahat ng aming mga sibilyan, kaya hindi na tayo umatras. Lahat ng sundalo makinig sa utos. Sa likod namin ay ang aming mga magulang, asawa at mga anak. Sila ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Kahit na maubos pa ang huling patak ng dugo. Kailangan din itayo ang depensang ito bilang isang bakal na pader. Gamit ang ating buhay. Ang masarap na amoy ng tao. Natagpuan na kayo. Bakit ang antas ng Panginoon ay antas ng Panginoon? Tapos na lahat. Bakit naguguluhan? Tingnan ninyong lahat ito ng maayos. May laman at karne siya. May dugo rin siya. Wala na kaming bala. Pero may mga buto pa kami. At may buhay pa kami. Sa likod ay asawa at mga anak. Kung magpapasok tayo ng isang hakbang, magiging bangkay sila. Kung magpapasok tayo ng 2 hakbang, tuluyang mawawala ang tao. Laban ngayon. Walang pag-asang makaligtas. Tanging kamatayan lamang, pangalagaan ang ating lupain. Lahat ng sundalo makinig. Itaas ang mga kutsilyo at sumugod kasama ko. Sa laban na ito, hindi tayo umatras. Ito ang sinasabi ng kapatid na babae, ang pag-asa ng base ng lungsod, Li Zengxing.
Kahanga-hanga ang kanyang determinasyon bilang sundalo, Langxi. Kagalang-galang, kwadradong lokasyon ng rehiyon Shamgi 3. Sino ang pinakamalapit na nakaupo doon? Sa kagalang-galang, siya ang ika-10 upuan, ang aseta. Ipasa ang aking Diyos na pahayag, payaunin na ang 10. Pumatay na nakakasuklam na insekto. Sabihin mo sa kanya, kung nais ng mga tao sa base na pumunta sa imperial na lungsod, dalhin sila pabalik. Sige po. Hula ng kanyang kamahalan. Narito po ako. Koordinato Siyam-3, base ng pag-asa. Pinitik ang nakakadiring insekto. Samahan ng mga mamamayang handang sumuko pabalik sa imperyo. Susundin ang banal na utos. Mga kapatid, sumugod kayo sa akin. Talagang nagpapalakas ng gana ang tapang ng mga insekto. Anong bagay ang makakapigil sa akin? May utos ang emperador. Pipisilin ko ang insekto mong ito. Hindi kumikilos na hari. Bumangon. Hindi kumikilos na hari. Sandali, Lin. Ikaw ang taong iyon ng demonyo. Maingay. Gusto kong tumakas. Huli na. Nagkamali ako, handa akong manumpa sa Diyos. Hindi na muli sa buhay na ito. Dito na nagtatapos. Wala nang buhay sa lupain ito. Kung nais mong mabuhay, kailangan lamang pumunta sa imperyo, humingi ng proteksyon mula sa emperador. Doon ang tanging kaligtasan. Yung Li Zengxing, di ba? Bibigay ako sa inyo ng kalahating oras para mag-isip. Huwag masyadong matakot. Nandito ako para tulungan kayo. Pagkalipas ng kalahating oras, ako ang magdadala sa inyo. Pumunta o hindi, nasa inyo yan. Ano ba talaga ang nangyayari? Yung kanina, Diyos ba yun? Sobrang kahanga-hanga. Hindi ba ako nananaginip? Imperyo, wasak. Unang emperador, totoo ba lahat ng sinabi ng babae? Old Wang, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Sabihin mo na. May isang babae na nagsabing kapatid siya ng emperor, na nakipag-ugnayan sa akin dati. Sabi niya na ang kuya niyang si Lin Fan, ay nakalampas ng 3 taon sa oras, bumalik sa nakaraan, at nagtatag ng unang imperyo. Akala ko noon, na siya ay nagdudulot ng kaguluhan sa hukbo. Hindi ko siya pinanampalatayanan. 3 taon na ang nakalipas ng makatawid. Unang imperyo. Kapitana, mukhang sobrang hindi ka panipaniwala ito. Paano kung ano, bitag ng mataas na antas na halimaw? Hindi natin maaring ipagpalit ang buhay ng libu-libong tao sa isang sugal, yung estatwang iyon kanina. Kung gusto tayong patayin, isang hininga lang, lahat tayo'y magiging abo. Kailangan nating magtakip. Walang pakialam sa totoo o hindi. Ito na ang tanging daan natin. Ipahayag sa buong hukbo. Dalhin ang kayang dalhin. Aayos ang lahat ng ari-arian. Pagkalipas ng kalahating oras, sundan ang itim na pusa. Nagpasya kaming pumunta sa kabisera. At hihingi rin kami ng tulong sa inyo para maglakad. Matalinong desisyon. Pagkalipas ng kalahating oras, ako ang magdadala. Hindi ko kayo madadala pabalik. Ako'y parating parusa ng kagalang-galang na hari. Sa aking pagkain ng pusa. Mew. Lin Fan. Emperador. Ano ka bang uri ng nilalang? Narito na. Natapos ko na ang misyon. Kakain na tayo ng pagkain ng pusa. Ito ay talagang isang disyerto. Walang anuman dito. Tiyak na niloko tayo ng pusa na ito.
Ito ay, hindi ba't ito ang imperyal na lungsod? Ito ay nakatayo sa mataas na kalangitan. Paano nila nagawa ito? Para itong isang himala. Lungsod na lumulutang, lungsod ng emperador, mukhang tama ang pinili natin. Maligayang pagbabalik, kababayan. Mabuhay ang emperador. Malinis na lupa, dito talaga ang tunay na malinis na lupa. Umuwi na tayo. General Li Zengxing, maligayang pagdating sa lungsod ng langit. Alam na ng kanyang kamahalan ang tungkol sa inyo. Inutusan niya akong samahan ang general sa paglibot sa kabisera upang ipakita ang sinseridad ng imperyo. Imperial na pabrika ng militar. Araw-araw ay makakagawa ng isang ganap na nakabubuong mekanisadong hukbo. Lahat ng sundalo ay lubos na tapat. Ang institusyon ng kultura at edukasyon ay pundasyon ng hinaharap ng imperyo. Sinabi ng kanyang kamahalan, ang lakas ay ginagamit upang ipagtanggol, at ang sibilisasyon ay ginagamit upang maging walang hanggan. Institusyon ng pagkamalay, pinakamatalas na espada ng imperyo, para sa lahat ng naglingkod sa imperyo. May pagkakataon silang mag-evolve dito. Ang nakikita mo ay isang bahagi lang ng yelo. Pinuno ng pula na apoy na hukbo. Ipasa mo sa akin ang mensahe sa hari. Simula ngayon, ako si Li Zengxing, at ng milyon-milyong mamamayan sa likod ko. Nais nilang maging pundasyon ng imperyo. Nais nilang maging sandata ni Haring. Sa utos ng emperador, handang mamatay ng walang takot. Sa kabuuan, may 150 kubo ng residente. Sistema. Nasaan ang gantimpala ko? Natuklasan na nasakop ng host ang 1,500,000 mga nakaligtas. Gantimpala, 50% ng patakaran ng wakas. Mas mataas na lakas ng paglilinis. Ako, naiintindihan ko ang lakas ng wakas na ito, Sob. Pero ano ba ang gamit ng lakas ng paglilinis na ito? Ayon sa pangalan, kaya nitong linisin ang lahat ng masamang enerhiya at sakuna. Linisin ang lahat. Linisin ang masamang hangin ng sakuna. Sa ganitong paraan, hindi ba't maaari nang simulan ang malawakang digmaan upang isama ang buong disyerto sa ilalim ng pamamahala ng imperyo? Noon, bagamat patuloy na nagpadala ng mga sundalo upang sugurin ang mga sakuna sa paligid ng kabisera dahil ang lupa mismo ay nahawahan na ng masamang hangin ng sakuna. Kahit mapatay pa natin ang lahat ng sakuna, di magtatagal. May darating na panibagong sakuna. Pero ngayon na may kapangyarihan ako sa paglilinis, maaari ko nang alisin ito mula sa ugat. Kung ganito, di magtatagal. Pero si Li Zengxing ba? Sa likod ng ganitong kalaking sakuna, tiyak na may kamay ng hari ng sakuna na nagpasimula ng ganitong malaking labanan. Tiyak na ito ay isang malaking pinsala. Hindi possible na para lamang sa anak na labanan si Li Zengxing sa kanlungan na ito. Ano nga ba ang kanilang tunay na layunin? Maaaring may nais silang isagawa na ritual. Maaaring alam mo na kung anong uri ng seremonya ito. Alainan. Sige, harapin natin ang pagdating ng mga sundalo. Ngayon ang gagawin natin ay ipagpatuloy ang pagpapalakas ng ating lakas. Mas maraming mangolekta ng mga nasasakupan. Ngayon, bubuksan ko ang isang bagong kabanata ng ebolusyon para sa imperyo. Ang talento ay walang kinalaman sa pinagmulan. Ang lakas ay para sa pagtatanggol. Nagsisimula na ang seremonya ng paggising. Antas ng bilis ng kakayahan.
Antas na talento. Thunder Body. Medyo maganda, Li Zengxing. Nasa ilalim ako. Inuutusan kita na agad na pagsamahin ang lahat ng mga gising sa Hope Base. Bumuo ng Thunder Guard. Ikaw ang leader ng hukbo. Kailangan ng imperyo ng isang matibay na sandata. Kaya mo bang gawin ito? Sa utos ng emperador, handang mamatay ng walang pag-aalinlangan. Ulat, mahal na hari, unang batch ng 1,000,000 tao. Tagumpay ng paggising ay 82%. Mga may talento na bay level pataas. 10,103 tao. Ngayon, hayaan nating ang ating imperyo ay pumasok sa isang panahon ng malakas na pag-unlad. Mahal na hari, lumipas na ang taon. Ang kabuuang populasyon ng imperyo ay lumampas na sa 1,200,000. Lahat ay naging mga gising na. Ang kabisera at 3 mga sekundary na lungsod ay puno na sa kapasidad. Maaaring isagawa na ang bagong plano sa pagtatayo ng lungsod. Mahal na hari, ang Akademya ng Edukasyon ay nakapagpatapos na ng 300 mga profesional na may kasanayan sa teorya at aplikasyon ng kakaibang kakayahan. Sila ay naging pangunahing lakas sa bawat departamento ng imperyo. Your Majesty. Ang 400,000 na kawal ng gwardya ng kidlat sa Kyoto, lahat ay nakarating na sa antas ng mandirigma. Lahat ay nakasuot ng ikatlong henerasyong Thor armor. Handa nang magpatupad ng mga kampanya para sa imperyo. Sa paligid ng kabisera, ang mga mababa at katamtamang antas ng polusyon ay halos nalinis na. Ang aking kapangyarihan sa paglilinis, kaya na nating hawakan ang mas mataas na antas ng enerhiya ng sakuna. Magaling! Sundin ang aking utos. Lahat ng sundalo at sibilyan magbakasyon ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, magtipon sa plaza ng imperyo. Mayroon akong mahalagang anunsyo. Ang host na si Lin Fan ay may kontrol sa 50% ng batas ng salita. Lakas ng espesyal na kakayahan, mataas na antas ng paglilinis. 3 taon na. 3 taon na. Malakas at matatag ang hukbo. Lahat ng bagay ay handa na. Panahon na. Kailangan nating bawiin ang bawat pulgada ng lupa na pag-aari ng tao. Sa buong mundo, wala bang hari si Wang? Sa pampang ng lupa, wala bang mga ministro si Wang? Lahat ng sakuna ay magiging abo sa ilalim ng bakal na paa ng aking imperyo. Upuan, ikalawang upuan, upuan. Aking mga tao, 3 taon na ang nakalipas, wala tayong anuman. Nagsusumikap tayo sa gitna ng mga guho. 3 taon ang lumipas, itinatag natin ang di mamatay na imperyo. Ngunit hindi pa ito sapat. Sa lupain na ito, marami pang mga kapwa natin ang nahihirapan sa mga sakuna. Mayroon pang walang katapusang dumi na nananalasa sa ating tahanan. Inanunsyo ko ito. Simula ngayon, ang imperyo ay pumasok sa estado ng ganap na digmaan. Ilulunsad ang digmaan ng lahat para sa pagpapalawak ng teritoryo. Ang layunin ay alisin ang lahat ng masasamang nilalang. Linisin ang buong disyerto. Ibalik ang maliwanag na mundo ng sangkatauhan. Digmaan, digmaan, digmaan. Mga kaibigan, sa ibabaw ng wastong lupa, may 6 na hari ng kasakunaan na nakaupo. Ang pangunahing target natin ay sila. Sa wakas, makakagawa na tayo ng malaking laban. Ang aking impyernong apoy, hindi na makapaghintay na sunugin ang lahat ng dumi. Ang hari ng kalamidad. Tamang-tama, subukan natin. Ang aking sira-sirang bituin na atake. Kaya bang gumuho?
Hinati ko na ang mga wastong lupa sa 6 na pangunahing larangan na tumutugma sa teritoryo ng 6 na hari ng kalamidad. 4 na upuan. Kayo ay magpapangkat ng 4. Bawat grupo ay mangunguna sa isang hukbong imperyo papunta sa larangan ng digmaan. Ang inyong misyon ay puksain ang lahat sa loob ng larangan ng digmaan. Nilinis ng Panginoon ng sakuna ang mga hadlang para sa huling labanan. Si Linru ang mangunguna sa mga puwersa ng paglilinis sa operasyon. Linisin ang kontaminasyon sa labanan. Kasabay nito, ang mga puwersa ng transportasyon ay magbibigay ng suporta sa logistics at tutulong sa lahat ng mga natagpuang tao sa daan na nakaligtas. Ikaw ay mananatili sa imperial na lungsod kasama ang Thunder Guard bilang aking mga bantay, handa sa anumang laban. Susunod ako sa utos. Sa buhay at kamatayan, ipagtatanggol ang inyong majestad at ang imperyo. Kami ay handang magpakasakit para sa inyo. Upang palawakin ang teritoryo ng imperyo, labanan hanggang sa huli. Nagsimula na ang digmaan para sa lupa. Pumatay ng mga nilalang ng sakuna. Maaaring pataasin ang kontrol sa mga batas at kapangyarihan ng paglilinis. Katapusan. Panahon na para sa akin na tapusin ito. Ginoong Beelzebub, 3 taon lamang. Nagawa ng Lin Fan na lumikha ng 1,000,000 makinaryang hukbo at nagbigay diin sa paggising ng lahat ng tao. Nakakainis. Yung 24 na presensya. Bawat isa ay hindi higit sa atin. Itong si Lin Fan na ito. Saan kaya niya nakuha ang mga halimaw na ito? Ang aking teritoryo ay nasa hangganan na. Satanas, kung hindi, magpapauna tayo ng kaunti. O magpadala ng sugo para humiling ng kapayapaan. Humiling ng kapayapaan. Sa tingin mo, tatanggapin ng lalaking pumatay sa ating libu-libong kamag-anak ang iyong hiling na kapayapaan? Ginoong Satanas. Ang pagpatay sa isang hangal ay hindi nakakasolusyon sa problema. Ang purifying troops ni Lin Fan ay nakatawid na sa hangganan. Ang ating depensa ay nasa harap ng mga higanting talim at mga bituin. Mahina na parang papel. Satanas, anong balak mo? Ano nang ikinakatakot kahit na mas mabilis siyang lumalaki kaysa sa inaasahan ko. Pero ang ritual ng sakripisyo ng kapahamakan ay nasa kalagitnaan na. Gusto ni Lin Fan na linisin ang disyerto. CJ, bibigyan ko siya ng pagkakataong ito. Ipasa ang aking utos. Utusan ang lahat ng mga nabagong nilalang sa bawat rehiyon na talikuran ang kanilang posisyon. Diretsyong magsagawa ng pagsalakay na may pagkitil ng sarili. Iyan ang ating ipon na itinagong sa loob ng dekada. Lahat ay magiging pain. Hindi lamang ito pain, kundi pati na rin ay handog. Gagamitin ko ang buhay ng mga mababang nilalang na iyon. Pumunta upang ubusin ang enerhiya ng imperial na hukbo. Ang pinakamahalaga ay, ang kanilang espiritual na dugo ay ang pinakamataas na uri ng sustansya. Basta't sapat ang bilang ng mga mamamatay. Kung ang dugo ay dumaloy ng sapat, ang sakripisyo ay agad na makukumpleto. Basta't maanyayahan ang Diyos ng kapahamakan na bumaba. Huwag sabihin si Lin Fan, kahit na ang kabihasnan ng buong planeta ay mawawasak sa isang daliri ng Diyos at magiging alikabo. Naiintindihan ko na, gamitin ang digmaan na ito upang itayo ang ating altar. Lin Fan, pumatay ka ng walang awa. Mas marami kang pinapatay. Mas malapit ka sa impyerno. Lahat ng tropa ng general ay nakarating na sa takdang posisyon ng laban. Ang pangunahing baril ng purifier ay nakapag-charge na, handa nang magpaputok anumang oras. Ito ang paraan ng pagtanggap ni Maymen. Talaga namang nakakadiri hanggang sa sukdulan. Ang mga biological signal ng mga insekto na ito ay lampas na sa limitasyon ng scanner. General, hindi na ito isang hukbo. Ito ay isang buhay na kalamidad. Kalamidad. Kaya't burahin ito ng tuluyan mula sa planetang ito. Iutos mo sa buong hukbo na magpaputok.
General, malapit nang mabagsak ang depensa sa distrito. Ikalimang koponan ng mga match. Ang pinsala sa labanan ay lumampas sa 40%. Ang mga halimaw na ito, gumagamit sila ng mga katawan ng ating mga nasawing sundalo. Bilang pugad, nagmumula sa lugar na saan si Maymen. Na-detect na ba ang kanyang mataas na antas ng enerhiya? Wala. Ang mga signal na ibinalik ng scanning array, lahat ay mga signal ng mababang uri ng mga nilalang. Yung tarantado, hindi man lang nagpakita. Nagtatago siya tulad ng isang duwag, walang silbi, bilang hari ng kapahamakan. Puro ganitong hindi marangal na paraan lang ang alam. Ninakaw ba ng aso ang kanyang dangal? Kung ganito ang mangyayari, kahit na manalo tayo, ang ika-4 na legion ay masisira. Ito ay seryosong magpapabagal sa buong plano ng inyong kamahalan. Kailangan ng desisyon. Connect mo ako sa 15 upuan. Ano nang nangyari? Si Mamen ay naging takot na pagong. Walang katapusang mga sundalo ang kanyang pinatay. Kailangan kita upang linisin ang larangan ng digmaan. Alam mo ang halaga. Ang lupain na ito ay magiging abo. Walang tutubo. Nabawasan na ang halaga ng estratehiya. Wala na akong oras na makipag-agawan sa mga insekto na ito. Ang nais ni Haring ay isang malinis at mabilis na panalo. Hindi isang lupa na kailangang ingatan ng maingat. Sumusunod po. Sa abo. Makikita ang walang hanggang. Sa abo. Tuklasin ang walang hanggan. Ito ang kapangyarihan ng tirano na sunugin ang lahat. Ipagbigay alam sa buong hukbo. Ihanda ang mga kagamitan para sa pagkumpuni. Hintayin ang pagpatay ng apoy. Diretso tayong sumulong sa puso ng pugad ni Mamon. Hihi! Augustus, ang iyong mayabang na ika-4 na legions. Sa harap ng aking walang katapusang mga anak, ay hindi higit pa sa isang kaunting matibay na lata. Talagang mahusay ang plano ng kanyang kamahalan, Satanas. Ang aking lakas ay hindi maituturing na pinakamataas sa mga hari ng kapahamakan. Ngunit pagdating sa kasuklam-suklam at pagkonsumo, sino ang makakapantay sa akin? Kung maghihintay pa ng kaunti, makakalap ng sapat na dugo. Matatapos ang sakripisyo na ito, mababawi na ako ng direkta. Sa oras na iyon, makakamit ko na ang karangalan. Hindi rin ako sisisihin ng mahal na Satanas dahil sa maliit na pagkatalo na ito. Ito ang 15 trono ng apoy. Sumpa, Augustus. Ikaw, baliw ka. Gumagamit ka ng kapangyarihan ng isang tirano. Gusto mong tuluyang sirain ito. Baliw, lahat sila ay mga baliw. Tinatandaan ko ang utang na loob na ito. Naka-lock in. 3,000 metro sa ilalim ng lupa. Napakataas ng signal ng biological response. May bahagyang panginginig sa espasyo. Handa na ang target na tumakas. Ayos na. Sa wakas, nahanap ka na, Mamon, ang paksyet na ito. Ano mang kalaban na nakaharang sa harap ng emperador. Ang tanging resulta ay iisa lang. Ito ay ang pagkawasak. Aalis na ako muna. Kayo na bahala kung sasama kayo o hindi. Bahala na kayo sa sarili ninyo. Tandaan ninyo, pagpatay ay walang itinatangi. Opo. Saan ka pupunta? Tagasira ng bituon. Ang kalaban mo ay kami. Lahat ng kapahamakan ay mapapawi. Maymen, ang amoy mong pesting insekto. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Pipiliting kitang durugin bawat buto. Patayin na, mga surot. Huwag kayong lumapit, mga baliw. Tikman mo ito.
Anong klaseng bagay ito? Ang ingay ang palasak na salo-salo. Kayong mga asong silinfan. Mamatay na kayo ang maruming salo-salo. Sumpa. Ang dumi ay dapat linisin. Apoy. Tagapira ng bituin. Anino. Humakbang ka pabalik. Satanas, iligtas mo ako. Ang mga nakakadiring bagay ay hindi karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito. Kaya't ang alikabok ay babalik sa alikabok. At ang lupa ay babalik sa lupa. Sana, sa wakas ay tahimik na tayo. Old Deng. Patay na si Mamon. Iulat mo ito sa kanyang kamahalan. Ipinapaabot ko po sa kanyang kamahalan. Ang hari ng salot, si Mamon, ay napatay na. Ganap na winasak ang kanilang pugad. Muling tinanggal ang laso ng katapusan. Na-detect na pinatay ng iyong general ang kalaban na si Mamon, ang Diyos ng kasamaan, pagpapalawak ng imperyo. Binabati kita, nakakuha ka ng gantimpala. Pag-unlad ng 1-0% sa pag-unawa sa batas ng wakas, kasalukuyang kabuang progreso 60%. 60%. Malapit nang makontrol ang buong mundong ito, ang buhay at kamatayan. Lumapit na naman. Wow, ang galing ng amo. Ngayon, kahit hindi ka na kailangang kumilos. Isang sulyap lang. Siguradong kayang mawala ang mga mutasyon sa loob ng 100 milya. Mukhang hindi naman ganap na walang silbi itong maliit na basura. Kuya, tinawag mo ako. Kahit patay na si Memen. Ngunit ang kanyang teritoryo ay puno ng masamang hangin na nagdudulot ng sakit. Mahirap itong alisin gamit ang karaniwang paraan. Si Linru ay inatasan na pangunahan ang pagsugpo sa mga lupain na tinamaan ng salot. Agad na pumunta sa teritoryo ni Memen upang muling ipakita ang bulaklak ng imperyo. Huwag mag-alala, kuya. Lilinisin ko ang kapahamakan. Hindi ko bibigin ang utos. Ito ay simula pa lamang. Si Mamen ang unang demonyo na bumagsak. At ang aking imperyo ay tiyak na maglilinis sa buong kalupaan. Narinig mo ba? Ito ay isang awit ng pagluluksa para sa mga sakim. Masyado kayong mabagal, mga kaibigan. Ang aking pagkain. Bakit ninyo pinasira ang aking ari-arian? Sa kaharian ng tunog, wala kang lugar para kumain. Bawal na himig, lahat ay tahimik. Dahil gusto mong kumain, kaya kumain ka ng liwanag, libo-libong ilusyon, pagputol ng aurora, balo ng kasakiman, lahat ng bagay ay babalik sa kawalan. Isasama ko kayong lahat sa kamatayan. Gusto mong sumabog? Natanong mo na ba sila Ozzy tungkol sa kanyang mabigat na espada? Siyam na kadena ng impyerno, nagbabawal sa kaluluwa. Ako ay hindi mamamatay. Ang kasakiman ay kinukuha. Malapit nang matapos ang lahat. Hindi ko na kaya. Ang aking batas ng hindi pagkilos ay unti-unting nasisira. I-lock mo siya sa akin. Bawal na sumpa. Ang mga mortal ay nagtatangkang ikulong ang sakuna. Humarap ka ng nakaluhod. Mag-aruga ng sundalo ng 1,000 araw. Gamitin sila sa isang sandali, matandang li. Panahon na para ilabas ang iyong hukbo. Tanggapin ang utos. Sisiguraduhin ng matandang lingkod na malaman ng kapahamakan kung ano ang galit ng imperyo.
Mawala kayo, mga nakakainip na langgam. Lumayo, mga sakop ng imperyo. Isang daang libong buhay. Nagkakaisang hangarin. Patayin! Gusto mong hamunin ang aking kapangyarihan sa dami ng tao. Kaya mo bang tanggapin ang hampas na ito? Isang pangkat ng tao. Paano nila nagkaroon ng ganitong lakas? Hindi ako sumusuko, sabihin mo lang sa akin, mamatay ka. Matigas ang ulo, napakalakas. Pahintulutan ninyong ipaalam, mahal na hari. Ang pangunahing salarin na si Prader ay nahuli na. Mammon, Beelzebub, Lucifer. Hindi masasayang ang inyong sakripisyo. Lin Fan, gagamitin ko ang dugo ng buong imperyo mo. Para sa seremonya ng pagtatatag ng bagong mundo. Ding! Nakatuklas ng lahat ng mga naunang. Panginoon ng kapahamakan ay nawala na. Ang pag-unawa sa batas ng katapusan ng host ay umabot sa 70%. Isa na lang ang kulang. Sana hindi niyo ako bigin. May mali. Ganap na hindi gumagana ang pakiramdam ng kaayusan dito. Wala akong maramdaman na kahit anong hininga ng buhay. Maging ang pagdaloy ng hangin ay tila peke. Kahit nasaan siya, kahit pa siya ay pumasok sa gitna ng lupa, lalabas ko siya. Ang ganitong nakabibinging katahimikan. Talagang nakakainis. Huwag maging padalos-dalos sa immortalidad. Nandito ang lahat ng aking mga linya ng sanhi at bunga ay naputol. Ibig sabihin nito, ang mga kaaway na ating haharapin ay maaaring lumabas na sa mga batas ng sanhi at bunga ng mundong ito. Wala siya sa dimensyong ito. Itinatago niya ang sarili sa mga puwang ng espasyo. Buksan mo. Ang apat na aso na inaalagaan ni Lin Fan ay sa wakas natagpuan ang paraan ng pagkatok. Sayang. Sa likod ng pintong ito, nasa lugar ng mga Diyos na hindi ninyo maabot. Tanggapin mo ang isang suntok mula sa akin. Batas ng pagsakop. Magandang pakiramdam. Salamat sa pamana ni Beelzebub. Ipinapahayag ko rito, kasalanan ni Satanas. Paglabag sa langit, pagkabaliktad ng sanhi at bunga, ang iyong buhay ay siyang kamatayan. Pagpapanatiling nakapirmi ng oras at espasyo, eternal na pagpapalayas. Ang kayabangan ay nagpalabis sa inyo sa pag-akalang ako'y mahina. Ang pagnanasa ang nagdudulot sa inyo ng takot sa akin. At ako, ang namamahala sa lahat ng ito. Si Rain. Mabilis. Iyan ay hindi isang nilalang. Siya ay isang pinagsama-samang porma ng lahat ng sakuna ng katapusan ng mundo. Ang ganitong kapangyarihan. Kahit na ang buong hukbo ng imperyo ay sumugod, ito ay para lamang dagdagan ang kanyang suplay ng pagkain. Maliban sa iyong kamahalan, walang sinuman ang makaharap sa ganitong kawalang pag-asa.
Lin Fan, akala mo ba ang pinatay mo ay ang aking mga tauhan? Iyon ay pataba na ibinigay ko sa iyo. Kung wala ang iyong pagtulak at pagsuporta, paano ko malulunok ang mga dalisay na pinagmulan na ito? Ngayon kong sarili. Mas malayo pa sa iyong tuktok noon. Kaysa isang hibla lang ang pagitan. Dagdag pa ang sorpresa ng dugo ng buong kontinente. Lin Fan, ang laban na ito, anong hawak mo para manalo? Mahal na hari, nabigo ang misyon. Satanas, tunay na anyo ni Satanas, isa siyang pinagsama-samang sakuna ng katapusan ng mundo. Siya, ninakaw niya ang tiwala ng lahat. Kinain niya ang lahat ng pinagmulan ng mga Panginoon na iyong pinatay. Ang kasalukuyang lakas, ay lampas na sa aming maiintindihan. Sinimulan niya ang dugo na sakripisyo na sumasaklaw sa buong lupa, gamit ang milyong-milyong buhay, upang itulak ang kanyang daan patungo sa pagiging Diyos. Ganitong klase ng demonyo, ay walang katulad noon. Ako'y taimtim na nananawagan sa hari na pansamantalang magpahinga. Ipunin ang buong lakas ng imperyo. Magplano ng maingat, pakiusap, mag-isip ng mabuti ang hari. Magplano ng maingat. Pansamantalang magpahinga. Tapos na. Matagal nang walang maayos na laban. Itong patay na tubig. Dapat na itong kumulo. Satanas. Magaling ang ginawa mo. Sa wakas, maaari na akong makagalaw. Ipasa ang aking utos. Kanluran, Timog at Hilaga, 5 malawak na rehiyon ng digma, maliban sa mga kailangang magbantay sa border. Ang natitirang 24 na upuan, lahat ng hukbo, agad na magtipon. Lin Ru. Ang iyong hukbo ng parusa mula sa langit, lahat ng unit, maghanda. Li Zengxing. Ang hukbo ng tita ng imperyo, ang Diyos na makina. Tanggalin ang sumpa. Ministro, sumusunod sa utos. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ng aking sariling mga mata ang watawat ng imperyo na nakatayo sa tuktok ng bulkan. Magsasagawa ng personal na kampanya. Lin Fan, sa wakas ay nandito ka na. Tingnan mo ang regalo na inihanda para sa iyo. Ang sigla ng buong kontinente. Napakagandang handog. Maingay. Sa mga hinaing ng mga langaw na ito, nais pang baguhin ang araw at buwan. Satanas, masyadong maliit ang iyong pananaw. Nangarap ka ba? Malalaman mo rin agad. Tigil na ang walang kwentang usapan. Haha, ang saya, Lin Fan, ito na ang tama. Tapos na ang warm-up. Sunod. Hayaan mong makita ko ang pinagsama-samang kalamidad ng katapusan. Kung gaano ito katibay. Ha. Magaling, magaling. Lin Fan, hindi ka talaga nagpasaya sa akin. Kaya hayaan mong ipakita ko sa'yo. Ang tunay na kawalan ng pag-asa sa lupang ito. Larangan na bumukas lalim ng mga kasalanan.
Sa lalim na ito, bawat hibla ng hangin ay puno ng kasalanan. Bawat paghinga ay isang pagdurusa. Tamasa mo ang libing na inihanda para sa iyo, Lin Fan. Kahit ang liwanag ng alitaptap ay naglalakas loob na makipagtagisan sa liwanag ng buwan. Satanas, ang larangan na ipinagmamalaki mo, sa aking palagay, ito ay isang magarang kulungan lamang. Maging sa harap ng kamatayan ay matigas pa rin ang dila, pahintuin siya at durugin. Sige na, hayaan mong makita ng palaka sa balon na ito. Kung ano ang tinatawag na langit. Ano itong kapangyarihan? Impossible. Ang kapangyarihan ng aking kasalanan ay kayang magpabulok kahit ng Diyos. Sa harap ng aking ganap na kaayusan, ang sinasabi mong kasalanan ay hindi higit sa nakakatawang alikabok. Huwag kang mangarap. Huling paghuhukom, impyerno, pagbagsak ng langit. Hindi sa aking nasasakupan. Impossible, hindi ito possible. Sinasabing nakuha ko ang lahat. Ako ang hari ng mga kapahamakan na may kapangyarihan ng hari ng kapahamakan. Paano ako matatalo sa iyo? Nakuha ko ang lahat ng kapangyarihan ng hari ng kapahamakan. Ang sinasabing hari ng kapahamakan. Ganyan lang ba ang kakayahan mo? Ganun lang. Hindi ako ang natalo, ikaw ang natalo. Lahat ng ito ay pinilit mo ako. Dahil ang mundo ay mawawasak. Hayaan na itong dumating ng mas ganap. Sa aking kaluluwa bilang handog. Sa aking dugo bilang gabay. Inaanyayahan ang kataas-taasang Diyos ng kapahamakan na bumaba. Lee, Kuya Lee, anong nangyari sa'yo? Agad, patayin mo siya. Na-infect siya. Lahat, umatras kayo agad ng 100 milya. Huwag kayong lumapit. Ganoon pala yun. Yung sinasabi nilang Diyos ng kapahamakan, hindi naman talaga isang Diyos, kundi ang kalooban ng langit ng mundong ito mismo. Naiintindihan ko na. Ang mundong ito ay hindi talagang pag-aari ng sakuna. Ito ang kalooban ng langit dito na pumili ng sakuna. Itinuturing niya ang lahat ng nilalang bilang mga laruan, at ang pagwasak sa lahat bilang kasiyahan. Hindi nakapagtataka na mahirap makamit ang kapayapaan sa mundong ito. Hindi nakapagtataka na ang lakas ng sakuna ay napakalakas. Ha ha ha. Sayang naman, sa laro mo may lumabas na tinatawag na ang aking pagbabago. Hindi ka lang laro ko. Hindi lang ako ang mundo ko. Lahat ng tao dito sa mundo ay hindi dapat maging laro mo. Sa wakas, hindi mo na kailangang pigilan ang sarili. Kung ganun, ayos lang. Sige, tingnan natin, ano na ang mga naging progreso ko sa nakaraang taon. Wakas.
Sugod. Binabati kita, Ginoo, sa matagumpay na pagpatay sa huling kaganapan ng mundo. Nakuha mo na ang tagumpay bilang Panginoon ng mundo. Mula ngayon, ang iyong batas ng wakas ay papasok sa mundong ito. Ikaw ang nag-iisang may-ari ng mundong ito. Teka, dapat nang matapos ito. Lin Fan, Lin Fan. Ngayon, dapat mo nang magpahinga ng maayos. Binabati kita, host, sa matagumpay mong pagtapos ng misyon. Ang piyonero ay malapit nang buksan muli ang iyong muling paglalakbay. Isang oras na lang, dadalahin mo ang lahat ng iyong lakas at talento. Muling gagawin ang maagang paglalakbay sa panahon. Pagkaraan ng 3 taon, sasama ang iyong mga tao sa iyo sa paglalakbay. Sandali, sistema. Anong sinabi mo? Hindi pa ba tayo nakakalipat sa panahon? At saka, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng muling pagdaan sa oras. Ito ay isang buong mundo. Muli, ako ang mauuna. Walang magagawa, sino ba ang nag-utos sa host? Ang iyong personal na talento ay kabuuan ng buong mundo. Sa pagkakataong ito, magagawa mo pa rin ito. Isang tao ang makakapasok sa isang mundo, di ba? Sabihin mo sa akin kung ano ang susunod na mundo. Naghahanap, natapos na ang paghahanap. Bagong hamon para sa host sa susunod. Ang destinasyon ay Hong Huang.